Nandito tayo ngayon sa Dubai Airport Terminal 1 para sunduin yung client natin na nagmula sa Saudi Arabia. So itong client natin is medyo kabado bago lumipad dito kasi nga natatakot siya sa new rule. Sa new rule, totoo bang hinanapan siya ng 3,000 dirham sa immigration? Hinanapan ba siya or tinanong siya doon sa Saudi Arabia papunta dito or tinanong siya dito mismo sa loob ng immigration? At ano-ano mga documents at anong mga katanungan ang related sa new rule. So tanungin natin, puntahan natin siya dito sa Dubai Airport Terminal 1. Let's go! Guys, finally Mr. Joseph is in Dubai. Welcome po sa UAE. Yeah. So, yeah. Okay. Finally, nandito na rin po si Mr. Joseph sa United Arab Emirates. So, kamusta pong biyahe? Okay lang sir, wala naman naging problema. Ang ganda ng smooth lang. Smooth lahat. Oo. Alam nyo ba si Mr. Joseph is medyo kinakabahan, natatakot kasi sa new rule, no? Oo. Ano pa ba yung muna inabalitaan nyo sa new rule? Ah, dami. Dapat daw may 3,000 dirham, tapos yung return ticket, ano pa yung hotel reservation, ganun. Pero dito hindi naman hinahanap yun lahat. Pati may pera. May pera naman ako. Yes, may baon naman ako eh. Sinabi Actually, talaga sa akin ni Sir kung magkano yung dalaga. Sina- So, Sir, doon sa immigration sa Saudi Arabia, may questions? Meron sir. Tinanong lang ako kung meron akong return ticket sa Pilipinas. Sabi ko meron ako. Tapos sabi lang nila sa akin kung exit na ba ako. Sabi ko okay sabi. Tapos stop agad. Wala naman naging problema sa immigration. Wala po. Wala. So, Napakaganda sir. hinanap po ba yung 3,000? Hindi. Hindi talaga. As in, wala man silang hinanap. Basta binigay ko lang yung passport ko tapos stop agad. Tapos sabi welcome to Emirates. Wow! Napakaganda. Dito, pero pagpasok nyo doon sa Saudi Arabia, kinabahan kayo? Hindi naman, sir. Actually, ready ko na talaga yung sarili ko. Alam ko na yung mangyayari. Sabi ko, dati, na-upload na ako before. Okay. Na-upload na ako. Kaya nasanay na ako. Pagdating sa question and answer, sabi ko nga, alam ko na yung sasagot ko ngayon, sabi ko. Wow. Pagdating sa question and answer. Mukhang pang ano to, pang malakasan po ah. Okay, so doon po sir sa sa pagka-offload nyo before, saan yun? Sa Pilipinas? Pilipinas, or dito? sa Clark. Oh, saan kayo papunta dito sa Saudi? Hindi, Sa- papunta ako ng Macau. Macau. Macau ako nun. Okay, so sa Macau, ano yung mga questions sa inyo nung papunta kayo sa Ang dami nilang kinukuha na mga papeles, sino yung kakilala ko doon, anong gagawin ko doon. Actually, mayroon naman akong kompleto naman yung mga papeles namin noon. Nagtatrabaho pa ako sa Pizza Hut noon, hindi pa ako nag-resign. Sabi nila, may proof naman po ako na babalik pa ako, sabi ko. Hindi, sabi niya ganyan. Tinignan yung mga cellphone namin, lahat. Sino yung mga kakilala niyo doon? Meron ba kayong kakilala doon, sabi ko. So madami kayo. Dalawa lang kami, sir. Dalawa kayo na-offload? Oo, dalawa kami na-upload. Ano yung naramdaman nyo na-offload kayo? Masakit, sir. Parang mas masakit pa na sa nag-break. Hindi, may question ako. May papel na binigay sa inyo that time, yung maliit na kailangan i-comply pag na-offload. Meron, sir. No, kinomply nyo ba yun? Hindi na. Hindi na. Hindi na, Pero wala. yung pag yung pag ko-cross ka, yung pagpunta nyo sa Macau, talaga bang tourist lang or balak nyo pumunta dito? Tourist lang talaga yun. Tourist lang talaga. Kaso nagkataon na ang dami nilang hinanap sa amin. Actually, ano lang kami doon 1 week lang dapat. Kasi yung boss namin, binigyan kami ng leave. December yun, actually December. Hindi ako nagkakamali December yun. Ay, sabi niya, hindi sila naniniwala. Ang dami, kesyo daw, baka magtrabaho kami doon. Sabi namin, meron kaming trabaho. Meron kaming babalikan na dito. Meron akong COE, kompleto, mga payslip pa kami. Lahat, nandun na lahat, pero wala. Hindi kami pinalad. Hindi kayo pinalad? Oo. Okay. Alam mo ba yung reason bakit? Bakit Bakit? ganun? So, ang reason kasi most of the time kaya ina-offload yung mga tao is ginajudge tayo sa base sa trabaho natin. Sa trabaho kasi natin, for example, kayo, ang trabaho nyo nun is sa Pizza Hut. So, syempre, hindi ganun kalaki yung sweldo. Medyo malaki ang chance na, na maghanap talaga tayo ng trabaho. Or else, pwedeng pumunta muna kayo doon, tapos pupunta kayo dito na Dubai. Okay? So, anong nangyari? Paano naman kayo napunta ng Saudi Arabia? Yung kaibigan ko, sir, pinasok ako. Sabi niya, gusto mo bang magtrabaho sa Saudi? Sabi niya sa akin. Magkano ba yung sahod? Sabi ko, ganyan. Sige, sabi ko, subukan ko. Actually, sabi ko, mayroon akong trabaho sa Pilipinas. Sabi ko, ayaw kong iwan to. Pero itatry ko lang, sabi ko. Nung una, nag-enjoy ako hanggang 2 years lang. Sabi ko, 2 years lang, tatapusin ko lang to. Sabi ko, hanggang nainganyo ako, nakahawak ako ng pera. Naka 5 years ako. 5 years. Wow, ang tagal-tagal ni sir sa Saudi Arabia. Ano ang reason ba't nag-decide kayo pumunta ng Dubai? Sir,
yung reason mabigat. Hindi na namin kaya yung pressure. Sobrang stress na ako talaga. Sobrang stress Oo, na kayo. sobrang talaga. Pero Tapos mukhang hindi naman po kayo stress. Ay! Okay. So, guys, malinaw na yung new rule, kasi dito sa United Arab Emirates, pag sinabi din na may rules, hindi pa natin alam kung kailan i-implement. Kumbaga, lahat ng agency dito, kami, nag-ano din kami, parang, okay, tatanungin na ba doon sa hahanapan na ba? Pero syempre, most of the people na pupunta dito, may dala talagang pera, no? Oo, meron. Kailangan, mayroon. Lalo na kung ang reason mo talaga is mag-tourist ka, bakit? Wala kang dala. Lalo na kung exit ka rin naman dun sa Saudi Arabia, makukuha mo yung gratuity mo. No? Oo, sir. So medyo malaki-laki kay Kuya kasi 5 years. Sakto lang. Meron ba ba kayong kamag-anak dito sa Wala, sir. Dubai? Wala. Mga kaibigan lang yung mga kakalala ko dito. Saan kayo tutuloy niyan? Sa kaibigan ko, Saan sa po? Abu Dhabi. So hatid natin si Sir doon sa bus station papunta doon sa Abu Dhabi. Okay, so marirecommend niyo po ba yung company namin sa mga nagka-pass papunta sa Sa Dubai? mga gustong pumunta dito sa Dubai, kay Kuya well, sabi nga. Napaka-smooth, napakaganda. Solid kahit madaling araw talaga, asin talaga. Hindi siya nagsasawang mag-chat. Sabi ko, sir, kinakabahan ako. Siya lang yung nagsabi sa akin na sabi niya, kaya mo yan. Yeah. Hanggang kumuha ko ng lakas sa kanila. Kay Kuya, salamat din. Yeah. Si Kuya Joseph is talagang pag kinabahan ka kasi medyo makulit tayo na parang kailangan natin ng assurance na hindi tayo ma-offload. Oo, kailangan madaldal kayo pag pag nandun ka sa immigration talaga, kailangan yung mga sagot mo diretso, walang pag tinatanong ka diretso lang, eye to eye lang para walang ka-offload. So ano ang difference? May question pa ako. Ano ang difference sa immigration sa Pinas at immigration dito sa UAE? Mas mahirap sa Pilipinas, sir. Sobra, ang dami nilang hinahanap. Unlike dito sa UAE, pagdating mo, wala, passport lang. Yun lang, tatak. Welcome to UAE. So nakakatawa. At paano niyo po kami nakita? Sa sir? Sa Facebook. Actually, nakita ko kayo sa Facebook. Sabi ko nga, may kabayan nga ako doon, nakachat ko siya. Sabi ko sa kanya, sabi ko, by next month, sabi ko, pupunta ako dyan. Sabi ko sa kanya, sige, sabihin mo lang kung kailan, sabi niya. Basta i-ready mo lang lahat yung mga kailangan. Ano ba lahat ng mga kailangan, sabi ko sa kanya. Yung exit visa mo, sabi niya. Tapos, yun lang, sabi niya, exit visa. Tapos, madali na lang yun. Sige, sabi ko sa kanya, i-update kita, sabi ko. Tapos, nag-update kami hanggang dumating yung araw. Meron na akong nakuha ko na yung ticket ko pero hindi siya nag-chat. Kala ko nga umuwi na ng Pilipinas. Sabi daw niya, yung isang, lumipat yata. Lumipat. Yun yung problema. So guys, tayo directly, kami po yung may-ari at kami talaga yung mag-a-assist sa inyo. Ayaw namin napahiya sa inyo na hindi kayo mapupunta dito. At ang kagandahan sa amin, kunyari anything happens, kasalanan namin, sinabi namin na ganito, bibigay namin sa iyo or ibabalik namin yung pera sa inyo. Okay, so pero nandito na kayo sa Dubai. So welcome to Dubai. Sige po, thank you so much po, sir. And yeah, hatid natin si sir. Ano po, hinatid po kayo ng driver or kahit Hindi, sino sir. po? Yung kasama ko lang po sa work. Wala na silang alam eh. Wala man may alam pupunta ako dito. Wala po. Ano na pupunta kayo dito? Wala. Hindi ko kasi pinagsabi. Actually, mas maganda nga yung ganun para natutuloy ka. Kasi Hindi. Baka minsan, kasi yung Alam ko, yung pag sinasabi mo minsan, nag-aalanganin ka, baka hindi matuloy. Kahit na hindi matuloy, at least ikaw lang nakakaalam. Alam ko ang reason bakit din yung sinabi. Kasi na-offload na si sir. So syempre pag na-offload ka na before, so ganun, pupunta ka kunyari ng ibang bansa like sa Macau po, no? Tapos hindi natuloy. So yun yung problema. So kaya ngayon, hindi niya sinabi na pupunta siya dito sa United Arab Emirates. So I think malakas din yung loob ni sir talaga, no? Sa bagay. Kailangan talaga natin mag-respawn, no? Tsaka pinapanood ko yung mga yung mga vlog nyo, mga pumupunta dito. Yung babae kahapon ba yun? Galing din siya sa Saudi. Apa. Sa pangalan si Ma'am, limutan ko yung pangalan niya. Sabi niya nga, ang dami daw tinanong sa immigration ng Riyadh. Pero sa akin naman, yun lang. Wala, smooth lang po, no? Nakakapagod po ba ang biyahe? Mabilis lang yung biyahe ni sir eh. Mabilis lang. Ang aga nga umalis eh. Wala pa man 7:40, umalis na eh. Umalis na po kayo. 7:20 lang siguro. Wala naman po kayong iniwang babae sa Saudi Arabia, mashallah, for sure syempre meron. Si sir pa mukhang matinik eh. Madami po.
Wala sir. Totoo po ba na open na daw talaga ang Saudi Arabia ngayon? Ngayon sir, konti-konti, hindi kagaya na dati. Bakit ano po ba dati? Dati talaga mahigpit, hindi mo talaga pwedeng tignan yung mga babae talaga. Ngayon po, Tapos so wala na silang abaya. ngayon. Hindi na daw mga nakaabaya eh. So ngayon tinitingnan nyo na po sila eye to eye ngayon. Ay. Pero may mga ano pa din, may mga tao. Pag sobrang laswa na siyempre yan. Respeto na lang sabi ko. Pero madali na lang pong mababae ngayon sa Saudi Arabia. Hindi ba katulad dati? Trabaho yung pinutulog. May family na po ba kayo sa Pinas? Wala sir, binata pa ako. Unti-unti na po ba nagkakaalak din dun sa Saudi Arabia? Wala pa rin sir. Wala pa rin. Sa digi pa rin. Sa Tigip pa rin. Lasog pa rin. Sir, kayo na muna siguro maunang kumain. Naghihintay yung may pasok kasi baka hindi ako makapasok doon sa bahay. So hatid ka na po kayo diretso sa bus station na lang. Sige po. Sorry po. Okay lang sa inyo. Okay lang po. May nagluto daw siya ng pagkain. Mukhang babae po yung pupuntahan nyo. Tingin na. Siyempre babae. Babae po. Isa nyo nakakilala yan? Hindi, kaibigan ko. Kababayan ko din. Ay, totoo mo. Talaga mukhang hindi lang pala trabaho. Kasi nga puro trabaho siya sa Saudi Arabia. So pagpunta niya dito, babae naman. Let's go. Let's go. It's time for you to naman. Okay lang yan. So, syempre tagal niyan. You deserve it naman po. Kapampangan din po. Oo, kababayan din. Naku, mga mag-aasawa na si Sir dito sa Dubai. Tama-tama, nasa Abu Dhabi. Malapit lang. Pwede po ang doon, walk-in yata ang pagkasal. Yung mabilis lang. Yung nagluto. Ano po yung nirequest yung luto? For sure baboy. Eh, baka sir, ano niluluto? Hindi hipon? Hindi niya alam. Ipatid namin kayo diretso sa bus, Alcobaypa bus station po. Hindi, pag manager ka talaga kailangan strong personality ka. O tsaka ikaw kasi makikipag-usap sa mga Oo. complaints. Most of the time complaints talaga sa kapag hawak ng tao na po. Oo, sir, mahirap mag-handle ng tao. Totoo. Lalo na ayaw nila sumunod. Sa hygiene pa lang wala na. Pilipino din po ba ang inaano nyo or may ibang lahi din? Ibang lahi lahat. Dalawa lang kaming Pilipino. So mas mahirap pa yung pasanurin yung ibang lahi. Wala, hygiene pa lang nila, bagsak na. Kulang na lang nga, liguan namin sila. Gusto na gagawin namin, liliguan namin sila. Papagupit namin. Kasi nga food day. Siyempre medyo Strict po kasi. pero syempre mapagalitan mo pa rin. Maligo. Sinasabi mo maligo talaga? Minsan sa ano na kasi hindi sila yung napapagalitan. Sabi ko. Oo, ikaw talaga. Pero kinakausap ko naman sila in a nice way. Oo. May pabiro na may laman na pagdahan-dahan para hindi sila mabigla. Anong gagawin? Mahirap pa dun. Pinapabili mo na Rexona, ginawang pabango. Seryoso? Oo. Sabi mo sa pangkilikili lang. Ginawa niya sa damit. Sa damit nilagay, hindi sa Oo, kilikili. Hindi, sa damit. Ginawa niya pabango. Putang. So kailangan turuan talaga. Tapang kung nun. paano, Kailangan talaga. Tapos yung mga air freshener, kinukuha nila, ginagawa nilang pabango. Sabi ko. Air freshener. Oo. Kasi yung mga yun, mababango nakikita nila, naamoy nila Oo, sa hotel, sa kaso sa CR, sa ay nako yung mga tao na yun. Pero kasi ang pressure talaga nasa manager. Ayaw nga akong paalisin. Pinupromote ako ng area manager. Sabi ko, ayaw ko. Basta bibigyan niyo ako ng problema. Masasakit ang ulo niya. Pag area manager ka naman, tataong pa rin yun. Mas Mga malawak. manager sa mga hawak niya. Ilang yung mga branches na. Di ba ganun yun? May maghahawak ka ng 7 branches. 7 branches. Agad-tapos mga manager sa'yo magre-report. Ay, mahirap yun. More on ano ka dun? Paperworks. 10 to 4. Papasok ka ng alas 10, uwi ka ng alas 4. Ay, pero tingnan mo, it means magaling talaga si Sir. Ay! Malaki ang potential. So, ayun yung Burj Khalifa. Yeah, that's Burj Khalifa po. Ganda yan sir, gabi no? Sa gabi. Dito sa Dubai maganda sa gabi. Pero maganda rin na makita mo sa umaga. Dati plano ko lang dito sabi ko, kailan kaya makakapunta ngayon? Nandito na pala ako. Wow! Bakit po ba Dubai? Baka
bakit plano nyo pumunta dito? From the time ba napunta kayo sa Saudi? Ito talaga yung target ko dati, sir. Dati pa. Oo. Sabi ko, nag-apply ako nun. Sabi ko kung sino yung maunang ma-interview dito. Kaibigan. Sakto yung kaibigan ko. Direct, 1 linggo lang, umalis ako. Wala na. Hinintay ko na yung yung pagpunta ko dito. Late na, sabi ko, nandito na ako sa Saudi. So, pero dapat kukuha na din kayo pa Dubai. Things happen for a reason. Hindi kayo manager agad dun sa Saudi? Hindi. Crew muna ako nun. Ilang years ba? Pero ang bilis 6 months na. Naging manager agad kayo? Wow. Ano ang nakita? Depende kasi sa sa performance mo sa tindahan talaga. Ako kasi dati na ako sa Pizza Hut. So alam mo na, Umahawak din ako ng tao doon. Team leader din ako din sa Pilipinas. Manager at team leader Team mismo. leader. Galing. Nakaka-proud naman pala si Kuya. Buti kinontak mo kayo nung girlfriend niya dito. Ay, girlfriend na agad. siyempre. Dito daw pa girlfriend na. Hindi, kaibigan lang talaga. Nililigawan mo pa lang. May jowa talaga ako dati dito. Dito sa Dubai? Oo. Kaso LDR. LDR, ayaw na ng LDR. Hindi niya man nga alam na matutuloy ako. Sabi ko sa kanya. Andito Diba na. sabi nga sa inyo na nag-aalanganin pa yung boss namin na ibigay nila yung exit visa. Hindi, once may ticket na kayo kasi. Kasi Ano wala na pa yan? dun sa upshare ko. Pero pag may ticket na, okay na yun. Kasi baka ano na yan. Hindi makakasaya ng pera pa kasi hindi kayo bibigyan. Pag may ticket na, okay na yun. Huwag nyo na isipin yung exit. So ngayon kinontak niyo pa rin yung ex-girlfriend nyo na nandito. Kita sa Andy sa Dubai, Abu Dhabi. Nag-gyros. Ay, ang layo. Totoo siya dito. Ay, makapagkita. At least malay mo, ngayon hindi na kayo LDR. Ilang years kayong LDR nun? Wala mo kang tao. Pero saan nyo po nakilala? TikTok? ML? Oo, sa TikTok. Sabi ko na. Malapit lang sa amin. Malapit na dati. Okay. Malapit lang sa amin. Kasi most of the time, pero never pa kayo nagkita? Hindi pa kami nagkita. Sa TikTok. Kasi may mga client ako sa ML naman. Pero madami kasi nagla-live kasi yan sa TikTok, so hanggang ganun kasi yung mga OFW po, no? Hindi ko alam bakit ganun. Nandun na ako nung sa immigration na ako, sir. Apa. Kasi dati na immigration na ako 2 beses. Yung una. May second immigration pa dati. Yung una hindi ka makasagot, yung pangalawa makakasagot ka. Kaso ko na yun. Kinakabahan ka nagmimilig ka hindi muna. Kasi yung second immigration, doon na yung critical. Yun na yun. Yun na yung hanapan nila ng lahat. Lahat. Ihimayin na nila yun. Sa Isa. first immigration, ikukon ka muna. Parang first interview ba? Okay, sige, eto. May documents ka ba? Kompleto? O alanganin tong taon to, medyo feeling ko magtatrabaho. Yung kasi yung iniiwasan nila ang tourist visa na magtatrabaho sa ibang bansa. Kaya totoo naman kasi hindi natin maiiwasan kasi kaya nga kami din sa vlogs namin sinasabi namin na tourist visa processing lang kami kasi once na in-encourage namin mga tao hindi, punta kayo dito, mag-tourist kayo, maghanap kayo ng trabaho, so that's the time na magiging illegal recruiter na kami na para maghanap kayo. Ang legal way lang talaga na paghanap dito ng trabaho is from the Philippines, katulad po sa Saudi, dadaan sa OWA o ECP2. Pero syempre, real talk, pagkatapos, kung hindi makakita ng ganun, sa legal way, dito kasi sa Dubai, nagiging normal maghanap ng trabaho. Sa UAE. Kaya, Dubai po is a red flag sa, kumbaga, sa mga Filipino na pupunta dito kahit minsan may kamag-anak ino-offload. Kasi nga, alam na nila. Kahit hindi mo sabihin, pag nagkaroon, kahit may magandang trabaho ka siguro sa Pilipinas, pag nagkaroon ka ng opportunity dito, mas malaki ang sweldo. Siyempre, gagrab mo yun, di ba? Lalo na, mahirap ang buhay pa sa Pilipinas. Nakauwi, every year pa kayo umuwi? Last 2 years nakauwi ako. So sa 5 years na, isang beses lang kayo umuwi? Isang beses. Ano yun? Bakit gano'n? Di ba sa Saudi every year? So pinipera nyo na lang? Pinipera ko na lang. Sayang. Totoo naman. Ipon ko na lang. Grabe, nakakainip yun. Hindi, nag-enjoy nga daw si sir. Basta nag-enjoy ka, masaya ka. Saka hindi siya mukha-stress. Ay! Yan lang, sir. Kasi nandito na sa Dubai. Malapit na po tayo, mga 10 minutes po. Nandyan na.
Sige. So sir, thank you so much po. So bibigyan kayo ng no card. May load yan. Wala. Paloadan nyo na lang po doon para hindi na kayo bumili. So, sabihin nyo, paload lang po ng mga 30 dirhams. Kasi 25 po yung ano doon. Pwedeng 25. Abu Dhabi na yun. Opo, Abu Dhabi na po siya. Okay po, thank you po. Oh, ingat po. Bye-bye po, God bless po. Ingat kuya. Ay, yung bag. Ingat po. Ayan. Pen na lang sa likod. Apo, sige po, ayan. Sige po. Thank you so much kay Mark at nagbigay ng all card. Mashallah. Ay, nako po. Huwag kang maghihintay sa biyaya. Mashallah, iba talaga si sir. Nagbigay ng tip. Nako po. Thank you so much po. So guys, yun na nga nakakatawa. Sobrang bait ni manager. Sige po, thank you po. Thank you po. Bye-bye po. Thank you. So guys, ayan, nagbigay pa ng tip si sir. May pangkain kami ni Mark. Iba talaga si manager. Pag manager ka talaga, malaki ang iyong pangkain natin yan. So sige sir. Sige sir. So ayun na po. Saan tayo? Let's go. So ayun na po. So napansin nyo doon sa mga taong pupunta dito ngayon sa new rule is the same pa rin naman yung nangyayari. Wala pa rin siyang pagkakaiba. Lang tayo. Siguro feeling ko yung new rule na-implement naman yun, pero syempre depende siguro kung saan ka manggagaling na bansa. Siguro nga. Parang kunyari mo, nabalita pa lang pala, hindi pa na in-implement. Nabalita pa lang, hindi agad ini-implement. So parang it takes time. So susunod malalaman natin na ganito na pala, mahigpit na pala, ganyan. Pero as of now, as of today, madami nagtatanong sa amin sa YouTube kung ano na nga ba yung nangyari at update. Oo, mahigpit na ba at ayun. So based on our clients, may clients kami kanina pumunta from Abu Dhabi diretso, isa kanina din nagland. So 4 sila for today's video, pero isa lang yung nasundo namin. Madaling araw kasi yung iba. At ayun, same hindi ganun kahigpit. Okay guys, so kung kayo may mga katanungan, gusto nyo magpa-assist, gusto nyo magpa-process sa amin, tourist visa, we don't encourage tourist visa to look for a job, pero nasa sa inyo po yun. So kami kung processing. gusto nyo, processing lang po kami. Kung gusto nyo na legal way sa Pilipinas po, may mga work po na available and pwede po kayo mag-apply doon. Sa Pilipinas lang po pwede mag-inigalan lahat. Okay, so thank you guys and thank you Mark sa pag-assist kay Kuya at pagbigay ng no card. Bye!